Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ito na nga, no, itong mga nakalap nating balita ay ating pag-uusapan mga kababayan. China, nagalit po sa NATO mga kababayan matapos banata ng NATO ang China. Naku po, ito yung isa sa kinatatakutan natin mga kababayan, no, na kung saan makikialam na po ang NATO. No, dito sa issue sa West Philippine Sea, mga kababayan. No, binanatan po ng NATO ang China, mga kababayan, kung saan ay sinabi na yung China, no, ang siyang gumagawa ng kaguluhan dito sa parte na to ng Asia, dito po sa South China Sea. No, yan po mga kababayan na tila nagpapakitang gilas daw po ang China. No, at samantala sa iba natin mga balita, dalawang Chinese nationals po ang hinuli ng Bureau of Immigration. Matapos nito daw di umano makakalimutan mga kababayan ang kanilang pagkabata. Grabe. Grabe yung mga palusot na itong mga Chinese na nahuhuli ngayon. No? At unti-unti nag-aalisan sila sa bansa. Bakit kaya? Yan ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe. At pakilike naman po ang ating video ngayon sa lahat po ng mga nanonood dito mga kababayan. Kayo aking iniimbitahan. Pa-click naman po ang like button dyan sa ibaba. Alright? So, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Alamin natin, no? Bakit hindi matanggap-tanggap ng China ang naging akusasyon ng NATO sa kanila? Sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na hindi tatanggapin ng China ang mga walang basehang akusasyon laban sa kanila na ginawa sa NATO Summit sa Washington. Kinundena ng China ang deklarasyon ng NATO na inilalarawan itong tagapagtaguyod ng Russia sa digmaan sa Ukraine bilang pagdudulot ng alitan. No? Parang lumalabas, isa sila mga kababayan, no, sa sumusuporta sa Russia dyan sa kaguluhan po sa Ukraine. Yun po yun mga kababayan. No? Dahil nga no, sa pagkakaroon ng magandang relasyon ng China at Russia mga kababayan. NATO's rhetoric about China's responsibility in Ukraine is unjustified and malicious daw mga kababayan. No? Wala daw basehan. No? At malisyoso, yun daw pong rhetoric mga kababayan na kung saan meron daw pong kaugnayan ng China, no, sa nangyayaring kaguluhan dyan daw po sa Ukraine. 鼓吹中国责任毫无道理，用心险恶。 We urge NATO to reflect on the root causes of the crisis and its own actions, mga kababayan. No? Sinasabi nito na alamin daw dapat ng NATO kung ano yung totoong ugat, no, ng krisis na nangyayari dyan daw po sa Ukraine. 北约反思危机的根源和自身的行径，认真倾听国际社会的正义声音，以实际行动推动局势。 Okay, so ito mga kababayan. 推动局势缓和。 Okay, so ito mga kababayan, no, sabi niya dito, listen carefully to the just voice of the international community, no, and take concrete actions to ease the situation, okay, instead of shifting the blame to others, mga kababayan. So pakinggan daw po, no, yung boses, no, ng international, no, yung iba't ibang bansa, no, bago daw po nila sisihin yung China, mga kababayan. 而不是甩锅推责、嫁祸于人。 Sa kabilang banda, sinabi ni Minister Wang na handa pa rin ang Beijing na panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa NATO. Gayunpaman, hiniling niya sa alyansa militar na huwag makialam sa mga internal na usapin ng China at huwag hamunin ang mga interes nito. Binanggit ni Wang na bagaman may magkaibang sistema ng politika ang China at NATO, hindi ito dapat maging dahilan upang maghasik ng alitan ang NATO laban sa China. Yan mga kababayan, no? Parang nagbabalaan China, no? Na wag silang pakikialaman, no? Iba yung ginagawa ng China. Okay? Wag pakikialaman yung China doon po sa kanilang ginagawa, bagkus hayaan lang po sila. Yun yung gustong mangyari ng China dito. No, tila naghahamon o nagbabanta po dito ang China sa NATO, no? Na wag daw po silang pakikialaman. Okay, so ano nga ba yung ginagawa na to ng China? Well, unang-una kasi nakikita po mga kababayan yung connection ng China at ng Russia.
Okay? At meron po sila noong nakaraan na nagkaroon po sila ng exercises nila, no? Maritime exercise. At yan po ay ginanap malapit din sa Pilipinas. Okay? Malapit sa Pilipinas, malapit sa Taiwan. So, medyo nababahala na rin yung NATO, mga babayan, sa mga nagiging hakbang po ng China. Lalo na sa pakikipag-alyansa nito, no? Dito rin sa Russia. Di ba? Magandang pakikipagkaibigan nila sa Russia, yung magandang relasyon ng China sa Russia. At yung Russia ay umaatake ngayon sa Ukraine. No? Merong kaguluhan po dyan. Okay? So, nakikita, mga kababayan, kung ano yung relasyon. No? Kaya medyo nababahala yung NATO sa mga nagiging hakbang ngayon ng China. At nakikita nila na nagpo-pose ito ng threat sa katahimikan, no? Sa world peace. No? Yun po yung nakikita dito ng NATO. Okay? Kaya nagagalit itong China ngayon sa NATO. Pero papapanatilihin pa rin daw nila yung kanilang magandang relasyon sa NATO. Well, siguro para makakuha sila ng mga information habang sila ay miyembro ng NATO. Okay? So yun yung advantage nun. No? May mga intelligence silang nakakuha habang sila nasa NATO. Diba? Yun yung nakikita natin dito na isang dahilan bakit ayaw umalis ng China sa NATO. Yung mga intelligence na makukuha nila, na magagamit nila. Simple lang yan, mga kababayan. Diba? Doon ka lang. Hindi ka aalis para may mga intelligence gathering ka. No? May makukuha kang mga intelligence na mga mahalagang impormasyon. Diba? Kaysa aalis ka tapos hindi mo alam ano yung mga nangyayari. So, mas maganda pa rin na nandun ka sa NATO. Diba? Para at least alam mo kung ano yung mga nangyayari sa loob. May idea ka. No? Alam mo kung ano yung mga gagawin mo. Yun yung nakikita kong perspective dito ng China. Diba? So ito sa mga babayan, sa isa pang mga balita na ating tatalakayin ngayon, ito pong pag-aresto ng Bureau of Immigration. No, dito sa dalawang babaeng nagpakilalang Pinoy daw, no, na pupunta ng China. Okay? Nakikita natin ngayon mga babayan ang sunod-sunod na operation at pagiging mahigpit ng Bureau of Immigration, lalong-lalo na dito sa mga Chinese na to. Ay, which is maganda naman talaga. Dahil dumadami na nga naman yung mga illegal na Chinese dito po sa Pilipinas. Alamin natin yung balita na to, no? Medyo nakakatawa lang to mga babayan, alright? Homeschooled at walang maalala sa kanilang kabataan. Okay, so ito, homeschool din mga babayan. No? Hindi ba to lumaki sa farm? Baka lumaki din to sa farm, ha? Ito raw ang kwento, ayon sa Bureau of Immigration, nang nahuli nilang dalawang babae. Nagpakilala raw silang Pinoy at papuntang Beijing, China, pero may mga dokumentong kaduda-duda. Nakatutok, si Nico Wahe. Grabe, no? Mga Pilipino ang pakilala ni Dayan at Manila. Di nila tunay na pangalan nang humarap sa magkaibang immigration officer sa NAIA Terminal 3 noong July 10 ayon sa Bureau of Immigration. Papunta sana silang Beijing, China. Parehong may naipakitang valid Philippine passport ang dalawa, pero duda raw ang mga immigration officer na Pinay sila. Nung sila po ay tinanong ng ating mga immigration officers about basic things about pagiging Pilipino, hindi po nila masagot at hindi po sila makapagsalita ng tuwid na Tagalog o kaya naman po any Philippine language. Kahit po English, nahihirapan po silang magsalita. Grabe, no? Doon palang huling-huli na sila eh. Meron ka bang alam na mga Pilipino na kahit papano hindi marunong magsalita na English, mga babayan? Kayo, no, tatanungin ko kayo, no, may mga kilala ba kayong mga Pinoy na hindi marunong mag-English? Diba? Nahihirapan daw magsalita. Alam nyo, kaya maraming natutuwang mga ibang bansa sa atin. Kasi kahit English, barok yung English natin, no, nakakapagsalita ang mga Pilipino. No? Kahit barok, kahit nasa mahihirap na lugar yan, nasa liblib na lugar yung mga yan, nakakapagsalita ng English ang mga Pilipino. No? Kahit pa tricycle driver yan. No? Kahit pa simpleng nagtitinda ng balut dyan, makakapagsalita ng English yan. Pero eto, mga babayan, ultimo Tagalog, hindi marunong. No, doon pa lang, huling-huli na sila na nagsisinungaling.
'Di ba? Huling-huli na hindi talaga sila mga Pilipino. 'Di ba? Kung silang magsalita. 61 years old na si Dayan. 61 years old, mga kababayan. 61 years old, di ka marunong mag-Tagalog. Di ka marunong mag-English. Kalokohan yun, di ba? Pero katakataka raw na ang ipinakita nitong birth certificate ay nairehistro lang noong 2002 o nung siya'y 39 years old na. Yan, mga kababayan. No? Yun nakikita natin dito na nagiging problema. Di ba? Karamihan na nahuhuling Chinese, no, yung mga birth certificate nila, puro falsifikado. No? Or late registration. So doon pa lang may butas na, mga kababayan, no, na nakakapag-apply sila ng Philippine birth certificate through late registration. 'Di ba? Yun yung nagiging issue dito, mga kababayan. So dapat maano rin malinis din, no. Yan pong PSA, no, yung Statistics Authority na yan. Yung nag-i-issue po, mga kababayan, ng mga birth certificates. 'Di ba? Yung mga fixer na yan. Isa yan sa nakukuha na nito ng mga peking birth certificates Itong mga illegal Chinese na to na nandito sa Pilipinas. 9 years old na. Iba-iba pa raw ang sagot nito at hindi maalala ang paaralang pinasukan sa Pilipinas. The woman gave highly inconsistent statements about her identity and declared that she could not remember the name of the school she attended in the Philippines. Tanda mong yan, di mo matandaan kung saan ka nag-aral sa Pilipinas. No? Sablay lahat. No? Kahit pa eskwela mo na elementary, nung high school, matatandaan at matatandaan mo yan. Imposibleng hindi mo matandaan yan. Diba? Lokohan yun. Si Myla nakapagpakita rin ng Unified Multipurpose ID o UMID. May UMID pa siya, samantalang ako, wala ako niyan, no? Passenger Myla attempted to pass through a separate immigration counter but was also referred for further assessment after inconsistencies were found by the officers. She presented the Philippine passport. Wow, may Philippine passport, ha? A Philippine driver's license. May driver's license din. And a UMID ID. Putik. Yung mga Pilipino, hirap na hirap kumuha ng driver's license. Sila saglit lang. No? May UMID ID pa siya, no? Yung unified, no, na ID. Samantalang tayo, wala ako niyan Meron ba kayo niyan? Sabi raw niya sa immigration, homeschooled siya ng kanyang lola. Pero Wow, homeschooled ng lola. Baka laki rin sa farm yan, mga kababayan. Grabe, nagiging dahilan na nila yan, mga kababayan, na wala silang maalala, hindi nila alam yung kabataan nila. No? Ganyan din yung sagot ni Alice Guo, 'di ba? Lumaki siya sa farm. 'Di ba? Imposible. No, imposible yung mga sagot nila. Pero wala raw maalala sa childhood o pagkabata niya rito sa Pilipinas. Nagka-amnesia na, mga kababayan. Walang maalala sa pagkabata dito sa Pilipinas. Grabe itong mga to. Pero alam nila kung saan sila pupunta. Pupunta silang China. 'Di ba? Beijing pa yung pupunta nila, mga babayan. No? Dapat talaga maimbestigahan itong mga to When they were asked po about their childhood, yung isa po nagsasabi na siya po ay homeschooled, yung isa naman po ay nagsasabi na nakalimutan niya po lahat ng kanyang tungkol sa kanyang kabataan. Grabe, no? Magka-amnesia bigla itong mga to, no? Kalaunay umamin daw si Myla na nakuha lang nila ang mga dokumento mula sa taong nakilala niya online. Suspetsya ng Bureau of Immigration, mga Chinese national sila. Posibleng matagal na raw sa bansang dalawa, pero inaalam pa kung bakit o anong pakay nila rito. Ang tanong dyan, nasan yung kanilang Chinese passport, mga babayan? Dapat inspect, no, yung mga bagahe nila. Hanapin yung, i-inspect nila yung mga bagahe. 'Di ba? No, yung Chinese passport nila. Hanapin. Imposibleng walang Chinese passport yan, mga babayan 'Di ba? Imposible yan na walang Chinese passport yung mga yan. Kailangan lang nila makalabas sa Pilipinas. Ang tanong, no, anong ginagawa nila dito sa Pilipinas? At bakit sila nandito sa Pilipinas? At kailan pa sila nandito sa Pilipinas? 'Di ba? Yun. Inaalam po natin yung kanilang tunay na identities.
Kasalukuyan po nandun sila sa ating facility in Bicutan, pending po deportation proceedings. Nagsasampa po tayo ng deportation case against them if they are found really to be violating immigration laws by using a different identity. Aalamin din daw ng BI kung ano ang mga aktibidad nila sa bansa, gaya ng kung konektado sila sa mga pogo. Yun. Para sa GMA Yun yan mga babayan, no? Tignan natin maigit to. Dapat siguro higpitan natin, no, yung immigration law natin. No? Inaalam daw nila, no, kung ano yung tunay na identities. No, i-search nila, no? I-search nila yung mga bagahe. Dapat may karapatan to mga to, yung mga immigration officers, na i-search yung bagahe nitong mga to. No? Kasi wala doon sa mga bagahe na yun, posibleng nandun yung mga passport na itong mga to eh. Tinatago lang nila. Diba? Bakit hindi nila gagamitin yung passport, Chinese passport nila? Palabas ng Pilipinas? Mabubuking kasi na matagal na sila dito sa Pilipinas. Makikita kasi din yung entry eh, kung kailan sila pumasok. Diba? Makikita doon sa passport, tinatatakan yan eh. So makikita yung entry nila. So, imposibleng yung passport nila, yung Chinese passport na yan, hindi nila dala-dala. Dala-dala nila yan, mga kababayan. Di ba? Kumuha lang sila ng mga Philippine passport para mula sa Pilipinas, lalabas sila, papasok sila ng China. At pagpasok nila ng China, mas madali kasi Chinese nga sila, mas madali sila makakapagsalita. Doon sa kanilang natural language. Di ba? Madali yung sa immigration, madali sila makakalusot. No, pero sa Pilipinas, dapat ganito gawin natin. No, yung mga Chinese na yan, dapat yung mga illegal Chinese na yan, dapat talaga sinusuyod na, no? Makikita natin marami na rin tayong mga kababayan na nagsusuplong doon sa mga illegal na aktibidades ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Yung mga illegal di nakikita nilang illegal at kaduda-duda. No, hindi natin nilalahat dahil marami mga Filipino-Chinese na talagang nandito na sa Pilipinas. No? Dito na sila lumaki. Ang dyan is yung mga illegal. Yung mga Chinese na nandito sa Pilipinas na nakikita natin, no, na minsan sila pa yung matatapang ng mga kababayan at sila pa mga kababayan, no, yung tawag dito, yung gumagawa, no, ng kalokohan dito sa Pilipinas sa kapwa nila. O yun yung nakakabahala eh. Sila mismo gumagawa ng krimen dito sa Pilipinas. Diba? Yun yung medyo nakakabahala po dyan. No? I-comment down nyo sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.